Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang kwento na puno ng misteryo at pagmamasid? Sa isang coffee shop sa Makati, may isang lalaking hindi mapakali. Ang kanyang mga matay nakatitig sa isang babae. Ngunit hindi ito simpleng paghanga. Sa ating kwento, susundan natin ang bawat hakbang ni Adrian, isang lalaking lihim na umiibig, at ang kanyang paglalakbay sa dilim ng pag-ibig. Ngunit mag-ingat dahil ang bawat pahina ng tala-arawan ay nagtatago ng isang nakakakilabot na plano, isang pagmamahal na hindi pangkaraniwan. Tara na't alamin ang kahihinatnan ng kanilang huling pagtatagpo. Sa gitna ng ingay at pagmamadali ng mga tao sa isang coffee shop sa Makati, may isang lalaking naka-business attire na tila ba'y hindi mapakali. Si Adrian, na parang regular na customer, ay may mga matang puno ng paghanga at hindi maalis ang tingin sa isang babae sa kabilang mesa. Si Clarissa, ang kanyang lihim na iniibig, ay walang kamalay-malay sa mga matang laging nakasubaybay sa kanya. Araw-araw, sa parehong oras, umuupo si Adrian sa paborito niyang pwesto, kung saan tanaw niya ang daanan na lagi ring tinatahak ni Clarissa. Habang hawak ang mainit na kape, sinusulat niya sa kanyang tala-arawan ang bawat detalye ng araw-araw na gawain ni Clarissa, mula sa suot nitong damit hanggang sa ekspresyon ng kanyang mukha. Parang isang pelikula na siya lang ang may kopya. Subalit, sa paglipas ng mga araw, napansin ni Adrian ang unti-unting pagdilim ng kanyang damdamin. Ang dating liwanag sa mga mata ni Clarissa ay unti-unti ring nawawala at hindi niya mapigilang isipin na baka may kinalaman siya dito. May kakaibang bigat sa kanyang dibdib na parang siya ang may kasalanan sa pagbabagong ito. Nang mabalikan ni Adrian ang unang beses na nakita niya si Clarissa, nasa loob sila ng isang gym sa Bonifacio Global City. Nakita niya si Clarissa na nagbubuhat ng weights, ang mukha ay larawan ng pagod at lungkot. Hindi niya napigilang lapitan at alukin ng tulong ang babae. Sa kanilang maikling pag-uusap, may kakaibang koneksyon na agad siyang naramdaman, isang damdaming nagtulak sa kanya na alamin pa ang tungkol kay Clarissa. Ngayon, habang nagmumuni-muni, napagtanto ni Adrian na ang dating masigla at makulay na personalidad ni Clarissa ay naglaho na, at kasabay nito ang unti-unting pagkawala ng kanyang sariling sigla. Parang isang kandila na dahan-dahang nauupos, ang liwanag ay unti-unting naglalaho. Ano kaya ang mangyayari kapag nalaman ni Clarissa ang tungkol sa lihim na pagmamasid ni Adrian? Paano haharapin ni Adrian ang katotohanan na ang kanyang paghanga ay nagiging isang mabigat na pasanin? Ang susunod na kabanata ay magbubunyag ng mas malalim na damdamin at mga desisyong magbabago ng kanilang mga buhay. Sa gym, puno ng pag-asa si Adrian na makakausap niya si Clarissa. Ngunit nang lapitan niya ito, mariing tanggi at pagtaboy ang kanyang natanggap. "Huwag mo kong lapitan," matigas na sabi ni Clarissa. Tila ba sinaksak ang puso ni Adrian sa sakit na naramdaman. Hindi niya inakalang magiging ganito kasakit ang muling pagtangka na makipag-ugnayan sa kanya. Nagpasya si Adrian na subukan muli ang kanyang kapalaran sa isang bar sa Quezon City. Dala ang bigat ng kanyang kaalaman tungkol sa personal na buhay ni Clarissa, inilatag niya ang lahat sa harap niya. "Alam ko ang pinagdadaanan mo, Clarissa. Nandito lang ako," aniya. Ngunit ang kanyang pagtatapat ay nagbunga lang ng mas malalim na pagiging mailap ni Clarissa. "Stalker ka ba? Nakakatakot ka na." Sigaw ni Clarissa na lalong nagpalayo sa kanya. Ang bawat pagtanggi ay nagtutulak kay Adrian sa masidhing pagnanais na humingi ng tawad at itama ang mga pagkakamali. Ngunit sa bawat pagsubok na makipag-ayos, lalo lang siyang nabibigo at nasasaktan. Ang puso ni Adrian ay puno ng pangungulila at pagnanais na maibalik ang mga magagandang alaala nila ni Clarissa. Sa kanyang silid, tinitigan niya ang mga larawan at bagay na nagpapaalala sa kanya kay Clarissa.
Dito niya napagtanto na kailangan na niyang tapusin ang kanyang paghanga bago pa ito humantong sa isang mas malalang sitwasyon. Sa gitna ng malalim na pag-iisip, pinili ni Adrian na pangalagaan ang magagandang alaala nila ni Clarissa. Sa kanyang isipan man lang ito umiiral. Ngunit habang sinusulat niya sa kanyang talaarawan, isang nakakakilabot na plano ang kanyang naisip. Ang panatilihin si Clarissa sa kanyang tabi magpakailanman sa isang paraang may baluktot na paggalang sa mga labi ni Clarissa. Ano nga ba ang plano ni Adrian at paano niya ito isasakatuparan? Ang susunod na kabanata ay magbubunyag ng madilim na pagtatapos ng kanilang kwento. Sa huling pahina ng talaarawan ni Adrian, marahan niyang inilapat ang panulat sa papel. Isinusulat ang mga salitang bumubuo sa kanyang kakaibang pagmamahal at pagpapahalaga kay Clarissa. Hindi pangkaraniwan ang kanyang mga salita. Tila ba ito'y nagmumula sa isang mundo kung saan ang pag-ibig ay walang hangganan at ang pagkasiphayo ay hindi kailanman magiging hadlang. Mahal kita, Clarissa, sa paraang hindi mo maiintindihan. Ang pabulong niyang pag-amin sa mga pahinang iyon na walang ibang makakabasa kundi siya lamang. Ang bawat letra ay puno ng emosyon, isang saksi sa kanyang malalim na pagkakabit sa alaala ni Clarissa, kahit na wala na ito sa kanyang tabi. Nagdilim ang paligid habang pinipikit ni Adrian ang talaarawan at sa huling pagsasalaysay niya, nagpaalam siya bilang tagahanga ni Clarissa. Paalam, aking mahal, ang malungkot niyang bulong. Hindi na kita masusundan, hindi na kita masisilayan. Ang tono ng kanyang boses ay nagpapahiwatig ng isang madilim at permanente na pagtatapos sa isang relasyong kailanman ay hindi naging normal. Ang pagpapaalam na ito ay nagiiwan ng isang marka, isang sugat na hindi na maghihilom, hindi lamang sa buhay ni Adrian kundi pati na rin sa mga magbabasa ng kanyang kwento ng pagmamahal, pagkasiphayo at pagkabaliw. Ano kaya ang nagtulak kay Adrian sa ganitong kahinatnan? Ang mga susunod na pahina ay magbubunyag ng mas marami pang lihim na magpapakilabot sa ating mga damdamin. Sa huli natutunan ni Adrian na ang pag-ibig na hindi naaangkop ay maaring humantong sa dilim na hindi na mababalikan. Salamat sa pakikinig, mga ka-Creepy Pinoy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload at tandaan, baka sa susunod na pagtingin mo sa iyong talaarawan, may ibang mata nang nakamasid. Hanggang sa muli mga kaibigan, mag-ingat sa mga aninong nagmamasid sa dilim.